Madaling mahalin ang mga kamahal-mahal. Madaling mahalin ang mabait at maunawain sa atin. Pero yung masama ang ugali at pakikitungo, mahal pa ba natin? Yung gumagawa ng hindi maganda sa atin, kaya ba natin mahalin? Sinabi ni Jesus, mahalin ang inyong kaaway at ipanalangin sila. Napakahirap na utos ito. Kahit ako ay nahihirapan dito. Pero kaibigan, pwede ba natin subukan at simulan? Samahan mo ako at sabayan na ipanalangin ang mga kaaway natin. Ipanalangin natin ang ating mga kinaiinisan. Ipanalangin natin ang mga naka-offend sa atin. Ipanalangin natin ang mga nakasakit ng ating mga damdamin. Ipanalangin natin ang mga nakagawa ng masama sa atin. Dahil tuwing ipinapanalangin natin ang mga nagkasala sa atin, ay binabago ng Diyos ang ating mga puso. Tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, makakaya din natin na ibigay ang pagpapatawad na iyan sa ating mga nakaaway. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ang nagiging dahilan kung bakit natin kayang mahalin ang ating mga kaaway. This is your Community Radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang Miyerkules sa ating lahat. Ito ang inyong paboritong tambayan tuwing umaga, ang Family Matters #Wednesday Edition. Nagdadala ng pag-asa, inspirasyon at pananampalataya sa bawat tahanan. Ako po ang inyong Kuya Jerry. At ako naman po si Ate Love. Once again, maayong buntag sa tanan nga namati sa Zamboanga City, Basilan, Hulu at Tawi-Tawi ug sa tibuok kalibutan pinaagi sa atong Facebook live stream. And magandang umaga, Kuya Jerry, and sa ating lahat ng mga masusugid na tagapakinig. Yes, of course, Ate Love, sa ating mga masugid na tagapakinig. At syempre, Ate Love, ramdam mo ba? Grabe na ang sikat ng araw sa labas, di ba? Kahit nakatapat na ang electric fan sa number 3 o todo ng aircon, parang tumatagos pa rin ang init ng Abril sa ating mga balat. Yes, tama ka Kuya Jerry, no? Pero aminin natin, hindi lang naman ang panahon ang nagiinit ngayon. No, minsan pati sa loob ng tahanan, nagkakaroon na din ng summer heat na tinatawag nila. Alam mo yung konting kibot, konting pawis lang, parang mabilis na tayong mapaso sa inis, no? Sa inis o mapikon sa ating mga asawa or mga partner. Totoo yan, Ate Love. Kaya naman ang tanong, ang init ba ng pagsasama nyo ay yung nakakapaso at nakakasunog na? O yung init na nagbibigay ng liwanag at alab sa inyong pagmamahalan. Kaya ngayong araw, ang pag-usapan natin ay hindi lang kung paano magpalamig, kundi kung paano gagamitin ang init ng pag-ibig para mas lalong tumatag ang inyong relasyon. Gaya ng ginto na dinadaan sa apoy para kuminang at maging puro. Naniniwala kami na ang bawat mainit na pagsubok sa iyong pagsasama ay may layuning patatagin kayo. Ayon na rin sa turo ng ating Panginoon. Yes, alam mo Kuya Jerry, nakaka-exciting ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Ito'y patungkol sa init ng pag-ibig. Kaya kumuha muna tayo ng malamig na tubig o baso ng halo-halo, maupo at samahan niyo kami sa isang oras na puno ng aral, kilig at pag-asa dito sa ating programang Katuwang Nyo sa Pag-ibig. Kaya sali na sa ating kwentuhan, i-text ang inyong mga thoughts sa 0916-296-6625 o maaari kayo mag-comment sa ating Facebook page. Hanapin lang po ang 1116 DXAS, Your Community Radio. Live na live tayo
sa umagang ito. Ayon, Ate Love. Kaya naman sa ating mga masugid na taga-subaybay, handa na ba kayo? At kami rin ay handa na. Kaya naman ang una nating pag-usapan ngayong umaga, itong ang ningas na hindi namamatay or tinatawag na passion. Yes. Again, ang ating pag-uusapan ngayon itong init ng pag-ibig. Yes. Dahil alam naman natin, Kuya Jerry, no, ramdam na ramdam talaga natin ang init ng panahon. Naku, napakainit, pati yung ulo umiinit na din. Totoo. No? Kaya ang unang punto nating pag-uusapan, yung sabi mo nga kanina, ang ningas na hindi namamatay o ito yung passion. Sa puntong ito, binabago natin ang definisyon ng passion. Hindi ito yung nararamdaman lang tuwing honeymoon stage, Oo. no? Ang tunay na passion, mga ka-Family Matters, sa loob ng isang buhay mag-asawa, ito ay isang intentional action. No, kaya sa radyo, sa ating mga pinag-uusapan or sa mga napag-usapan natin sa previous na mga topics, no, maaari mong ipaliwanag na ang ningas, no, pag sinasabi nating ningas, ay hindi kusang nananatiling buhay. Kailangan itong alagaan laban sa ihip ng hangin ng problema at bugso ng ulan ng pag-aalinlangan. Ako, ang Yes. lalim-lalim, no, na mga metaphor, kumbaga, Oo. ang mga ginagamit natin sa umagang ito. Pero bakit nga ba mahalaga itong tinatawag na passion? No? Sabi dito, Kuya Jerry, Yes. kapag nawala ang passion, ang mag-asawa ay nagiging roommates na lang. Oo. Ay, nako. Parang, Para ka-board mates? parang ka-boardmate or ka-roommate mo na lang siya. Nariyan ang respeto, no? Pero nariyan din ang obligasyon, pero wala na yung spark. Yan lang. Oo, nawala na yung kining or di kaya yung kilig sa Alam mo- inyong dalawa. Yes, alam mo Ate Love, maraming makaka-relate talaga Yes. sa ating topic ngayong umaga. Totoo yan, Kuya Jerry. Kaya naman, si King Solomon, from the book of Song of Solomon, ay hindi nahihiyang ipakita ang alab ng pag-ibig sa pagitan ng mag-asawa dahil ang Diyos mismo ang nagdisenyo ng emosyonal at pisikal na pagnanasa bilang regalo ng buhay mag-asawa. Yes. Kaya kung ating babasahin yung Song of Solomon, no, it talks about love. Yes. Nagde-describe yun ng pagmamahal ng lalaki sa isang babae. Kaya may mga halimbawa tayo ditong isi-share Yes. sa ating mga tagapakinig. Ang una, ang gatong ng appreciation. No? Paano ba to? Yes. Halimbawa na lang, pag uwi ni Mister galing sa trabaho, sa gitna ng tirik na araw, imbis na, kana bang mag-ingon ka nga, nganong karon ramang ka nakauli? Oo. No? Kanang pag-abot dahil ni Mr. mo tawag ni kag di ba ang inyong out kay alas 3 raman nga nung gabinan man ka. Oo, Sa oo. man di kagikan. Man ka nagapit-apit. Instead na ganon, subukan naman nating sabihin na salamat at nagpapagod ka para sa amin. Wow. Ano bang, Positive salamat siya. kaayo ha. Kabalo ko gikapoy gi kasi imong trabaho. Salamat kay Oo. salamat kayo at gawin pa rin itong appreciation na ay ang bango mo pala pa rin. Oh, kahit na kana na nainitan ka na. kana bang putos na og singot ang sanina. Yes. Oo. Kana bang moingon lang gyapon ka nga ay humutag gyapon kay nimo. Oo. Yeah. Yung mga ganon. Alam mo kung ganon palang ginagawa, Kuya Jerry, ang aral na nakukuha natin dito is that ang maliliit na papuri pala, yung mga Yes. mga Yung mga maliliit na maliliit. words of appreciation ay para siyang kana bang dried leaf, kanang murag kanang dried nga nauga na nga kanang dahon ba na dali lang na siya mo sa tawag na dali lang na siya mo kalayo kung imong sindihan, no? Kapag ang kalayo or di kaya yung dry na leaf ay madali lang yang mapaliyab sa apoy ng pagmamahal. No? Mubalik din na imbis kay nag-away mo or dili mo okay, pero tungod ato imong gisulti, tungod ato imong gibuhat, mabalik dayon ang spark. Oo. No? Kapag nararamdaman ng asawa na appreciated siya, mas gaganahan siyang magpakita ng pag-ibig. Of course naman. Totoo naman yan, Ate Tab. Kasi yan talaga ang usually na mangyayari kapag ang isa dyan ay nagpapakita ng mga positive words Yes, o yung totoo. mga appreciation sa bawat Yes. isa. Kumbaga ba, yung mga words of appreciation, alam naman natin, no, may mga tinatawag kasi tayo mga love language, Kuya Oo, Jerry. mm. No, baka
kayo dyan na nakikinig sasabihin nyo, ay dili mo good na ako na love language ng kanabitang words of appreciation or words of affirmation, more on physical touch mo ko. Pero naniniwala pa rin ako na kahit hindi mo yung love language, naniniwala pa rin ako na kanabang kaya gyapon nimo mo adjust. Yes. Kaya gyapon nimo i-try kay tungod kay love man nimo imong asawa. Oh, at yun ang gatong ng appreciation. Talagang ikaw yung talagang magsa-start una. Totoo yan. Totoo. At ang pangalawa naman, Ate Love, sa ating pag-usapan ngayon, sa unang punto itong ang ningas na hindi namamatay, ay ang date night kahit sa loob ng bahay. Napakaganda naman, kahit sa loob ng bahay, may date night pa rin. Alam mo ba mga kapatid, dahil Abril at mainit lumabas, maaring mag-set up ng picnic sa sala. Pagtulog ng mga bata. Ayan, no? Diba, ang init ng panahon, minsan, madalas nating sasabihin na, pagod naman tayo, baka dito na lang tayo sa bahay. Kasi minsan, hindi natin malalaman na pagod tayo sa ating mga trabaho sa araw. Pero ito yung suggestion na kahit ganyan yung mga senaryo, gawin natin tong date night, no? Isang baso ng malamig na Diyos at simpleng kwentuhan tungkol sa mga pangarap, yung hindi tungkol sa bayarin ang dapat pag-usapan, ha? Yung mga pangarap niyo noon. Or di kaya yung mga goals. Oo, mga goals niyo. At dalawa kayo, no? Simple lang yung iinumin niyo at kwentuhan na. 'Di ba? Ang ganda talaga mga kapatid. At ang aral dito po ay ang passion na kailangan ng exclusive time, Yes. no? Huwag hayaang kainin ng pagiging magulang. Kana bitong nanamo sa stage nga ay di na tamo nga na oy mga tigulang naman ta, kailangan atuan na lang yung nanaon atong mga bata. No, Yes. hindi po ganyan mga kapatid. Huwag hayaang kainin ng pagiging magulang o tinatawag na parenting. Ang inyong pagiging mag-asawa. Dapat nandyan pa rin yung inyong partnership sa isa't isa. Yes, totoo yan. Yun bang, kana mag-set gyapon og date night, no? Tinod man na, bisag na lang sa balay, Oo. no, mag-set gyapon mo og date night, nga kanang kamulang duha, kanang wala ni mga bata. Oo. And then, magstorya lang mo, magstoryahanay mo about sa inyo ang mga passion, Oo. or di kaya yung mga goals ninyo, or di kaya ano yung nakikita ninyo sa inyong dalawa 5 years from now, yung mga ganun ba? Oo. No, na maganda kaya yung gawin sa buhay mag-asawa. Iya. At ang pangatlo naman, Kuya Jerry, ay ang sorpresa sa gitna ng routine. No? Kagaya na lamang ng, yun bang, padalhan si Mrs. ng simpleng text messages. Oo. Yung mag-text ka sa kanya sa kalagitnaan ng araw. Yun bang, uy, na-remember ni mo tong date na to sa una. Oo. Di ba, gwapa kay Kaato. O, yung mga ganun ba? Or di kaya, yung bigla ka na lang mag-text kay Mister, sabihin mo na, kabalo ka, naka-remember ko ba nga, mo man din niya itong gikaon sa una, no? Katong first date na to. Yung mga ganon. Yung inaalala nyo, alam mo ba? Yung gusali na yan, dyan tayo nagkita. Yes. Oo. Yung mga ganun ba, yung bigla ka na lang sumulpot or bigla mo na lang siyang sabihin out of nowhere, yun bang, parang napapansin mo na downhearted yung partner mo and then bigla ka na lang magpa-remind sa kanya yung mga nangyari sa inyo before, no? Oo. Yung bang, in the middle talaga ng inyong mga ginagawa araw-araw. Kasi ang aral na makukuha dito, Kuya Jerry, ay ipinapaalala nito sa iyong asawa na pinipili mo pa rin siya araw-araw. Oo, ang ganda Bisa nabitaw ka na ng mga times nga, grabe inyong away, pero yung passion, nandyan pa rin. Yung passion ay ang pagpapatunay, hindi ka pa rin nagsasawa sa kanya. Yes. Kahit na kabisado mo na ang lahat ng kanyang tawa at bawat himutok. Manang yung mga kanamukalit lang siya Rant niya, mga rant. Or di kaya kanamukalit lang siya nga sa puton. Sa puton, Bisag memorize na kayo ni mga agay. Murag na galing ni siya period karon kay gisapot man. Na yung kahit alam mo na, pero yun bang sa mga ganyang way, Kuya Jerry, yung bigla kang mag-surprise sa kanya, no? Sa kalagitnaan ng inyong routine, yun bang bigla na lang maalala mo na i-surprise mo siya, yung mga ganun. Alam mo, yung maganda doon is parang sinasabi mo pa rin sa kanya na, you know, I choose you every day. Yes. Kahit na ganito na tayo katagal, kahit na minsan nag-aaway tayo, hindi nagkakaintindihan, but I choose you
every day. Oh, di ba? Napakaganda naman. Dapat mag-surprise ta din. Hindi lang minsan, hindi gawin natin madalas na rin. Yes. Ayan, alam mo ba Ate Love, sa Biblical Connection, sa ating unang punto na ating napag-usapan, alam mo ba, sa Pahayag 2:4, may babala ang Panginoon tungkol sa pag-iwan sa unang pag-ibig. Bagamat ito ay para sa simbahan, napakalakas ng aplikasyon nito sa kasal, no? Huwag nating hayaang maging mechanical ang ating pagsasama. Ang init ng pag-ibig ay ang pagbabalik sa kung bakit mo siya pinakasalan noong una. Yes. Dahil, tandaan, mahal mo siya. Yes, Oo. totoo yan. Kaya, dapat lagi natin kanang i-refresh ba ang gugma nato sa atong mga partner. Kaya usahay manggod tungod sa kainit sa tong ulo, tungod sa kainit sa panahon nga kanabang musabay pod ang inyong pag-aaway, no? Parang nawawala na yung love ninyo, Yes. even in your words. Kaya napakahalaga na maparemind tayo. Kaya Yeah. naman, mga ka-family matters, mga ka-hashtag Wednesday, kailan niyo huling pinalipad ang butterfly sa tiyan ng asawa niyo? Oo. Kanabang ang kilig, ang kanang kilig. Kanusa man na ninyo kanabang gipa-feel sila usab. Oo. Na kung maaari niyo po yung i-text or i-comment niyo sa ating Facebook page dahil live na live tayo ngayon. Maaari niyo pong i-comment at i-text ang inyong mga experiences, no? Para naman ma-encourage din yung ibang listeners Yes, natin. of course. Ayan. At sa pangalawa naman natin na pag-usapan ngayong umaga, itong pagsisilbing silungan sa isang mainit na mundo or itong tinatawag natin comfort. Alam mo ba mga ka-Wednesday, mga ka-Family Matters, sa ating kultura, ang bahay ay madalas tawaging tahanan. Yes. No? Nagmumula sa salitang tahan ang pagtigil ng iyak o paghupa ng pighati. O mo din ang word niya, tahanan. Dapat tumahan ka na. No? Ang mga kasawa po mga kapatid, ang arkitekto ng kapayapaang ito. Kung ang mundo sa labas ay malupit at mapanghusga, ang loob ng inyong kwarto o bahay ay dapat na parang isang malalagong na puno sa gitna ng mainit na kalsada, presko, ligtas at payapa. Yes. Kaya naman, bakit ito mahalaga? Alam mo ba kapatid, kapag ang isang asawa ay hindi nakakahanap ng silungan sa kanyang kapareha, maghanap siya ng silungan sa ibang lugar. Kaya naman ganyan talaga ang mangyayari. Maaring sa bisyo, sa sobrang pagtatrabaho o madalas na nag-overtime o sa ibang tao. Yes. Ang pagiging sanctuary ay pagbibigay ng emotional na seguridad na nagsasabing kahit talunan ka sa labas, panalo ka dito sa piling ko. Yun. Naku, napakaganda kaya sa feeling na ganun yung sasabihin mo ng mismong asawa mo. Diba? Kasi nga, nafe-feel niya na, ay, secure ang akong feeling diri. Nava-validate pala yung nararamdaman ko kapag ka isi-share ko lahat sa aking asawa. Oo, mao gani yung kasagaran mahitabo. Imo na yung mabantayan jud. Nang ano jud ni late na kayo muli akong bana. Kay day ay naamang gud siya feel niya nga dito siya magdugay. Secured siya, happy siya. Mas feel niya na Oo. pinapakinggan siya doon. Oo. Pero kung gagawin mo ito sa iyong asawa, na ipa-feel mo sa kanya na komportable siya sa iyo, sa inyong bahay, naku po, madalas siyang umuwi ng maaga. Totoo yan, Kuya Jerry. Kaya naman, may mga halimbawa na maaring i-share natin sa ating kapartner o sa ating asawa. Ito ay ang 5-minute buffer rule. Ano ba tong 5-minute buffer rule? Halimbawa po mga kapatid, pagdating ni Mr. o Mrs. galing sa trabaho na exhausted sa init at pagod, huwag agad isalubong ang listahan ng mga sirang gamit o bayarin tulad ng mga due date. No? Bigyan siya ng 5 minuto na makahinga muna. No? Painumin mo ng tubig muna at makapag-adjust. Yes. Kasi ang aral dito, makikita natin dito kung ginagawa mo ito, yung i-apply sa iyong asawa, ito ay pagiging silungan ay ang pag-alam kung kailan dapat manahimik.
Minsan kasi po mga kapatid, ang pinakamagandang comfort ay hindi payo, kundi ang presensya mo na naghihintay sa Kanya. Yes, bigyan mo muna ng 5-minute buffer rule. Hayaan mo munang makahinga yung asawa mo. Hindi yung pagdating ng bahay, buti naman dumating ka na, ang mga basura kailangan mo na itapon doon sa ganun, ganyan. Di ba? Ang dami na agad. Hindi pa nga nakabihis. Oo. Daghan na kaigsugo. Uy, may gani kiniabot ka lakaw sa dito, pagpalit sa dito ka ng parasudanon. Nako, diba? Naku, galing parang sa trabaho yan, exhausted, pagod na pagod, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila sa trabaho. Kaya napakalaga itong 5-minute buffer rule. At ang pangalawa naman, ang shock absorber sa mga problema. Yes. Halimbawa, napagalitan si Mrs. ng kanyang boss, hindi kaya nagkaroon ng aberya sa negosyo nila. No? Instead na sabihin ni Mr. na, ingon bito ako sa imo nga, mali na imong gibuhat. No? Instead na ganun, subukan yung, alika nga rito, upo ka muna, alam kong mahirap ang araw mo, pero nandito lang ako. Yung nagiging shock absorber ka. Kasi ang aral dito naman, ang silungan o yung comfort na yon ay ang protection. Hindi mo siya dinadagdagan ng bigat. Ngunit, tinutulungan mo siyang bitbitin ang init na dala niya mula sa labas. Kana bang dili nimo siya i-blame nga naman pud good nga kanang imo nang gisudlan nga trabaho kabalo ka nga mao niya problema ina. Instead na i-blame nimo siya, no? Tulungan mo siya. Tulungan mo na bitbitin yung kanyang dinadalang init. How do you do that? Pakinggan mo yung mga sinasabi niya, no? Na ngayon, yun bang inuulit naman natin to dito sa Family Matters, na lalong-lalo na sa ating #Wednesday edition na kanabang ayaw sigig ka ng paghatag og solusyon sa imuhang partner. Yes, minsan. No? Minsan, kailangan mo lang dyan makinig. At saka i-comfort siya. Yes. Yun ang mahalaga. Yung bang maging shock absorber ka sa mga problema niya. No? Yun bang, alam naman natin na lahat tayo may mga struggles, no? Kahit na yung mga partners natin minsan walang trabaho, pero alam mo yung may mga struggles din yan sa buhay. Yes. Pero dapat nandun ka pa rin, maging shock absorber ka sa mga problema nila. Ayun, handa ka lang makinig. Yes, totoo yan, Ate Love. At ang sunod naman, Ate Love, paggawa ng malamig na atmosphere sa pananalita. Yes. Dapat malamig po ang ating paligid, tulad ng isang aircon, Ate Love, diba? Napakaganda ng ating feeling kung malamig po ang ating paligid. Gaya nito, no? Halimbawa po mga kapatid, mga ka-Wednesday, mga ka-Family Matters, kapag nagsimula ng tumaas ang boses sa isang diskusyon, naku po, piliin na maging soft blower sa halip na fire thrower. Yes. Ang paggamit ng malumanay na tono ay parang pagbukas ng bintana sa isang kulob na kwarto. Di ba? Karang musod na kwarto at tilang niya, masam ni pati ng inita, igang man kayo. Pero kung abrihan mo ang bintana, masulot ang presko. Yes. Dapat ganun din. Huwag natin salubungin ng mga kanang init kayo ng mga pulong, makapahatag o kanang kainit sa ulo. Dapat po gamitin natin yung mga malamig na tono or malumanay na tono. Tinog yun na. Kabalo ka, Kuya Jerry, mag-matter gyud ang tingog. Oh yes. The way ni mo iingon ang tono sa imuhang boses gani, mag-matter gyud na siya kay mo nang ma-misinterpret Yes, na siya totoo. sa imuhang partner. Imbes nga nagstorya lang siya, ang para sa imuhang murag, imo naman kung gisinggitan, ayaw kung siya giti. Huwag mo kong sigawan, pero sa kanya hindi yun sigaw. Kinapakalaga na meron tayong control din sa ating mga tono at saka sa ating boses. Wag ka na lang magsabi na ganito na kami, ganito yung nakasanayan namin. Wag naman. Nung minsan kailangan natin mag-adjust eh. Kasi minsan pabiro tayo, pero Yes. minsan nasasaktan na pala. Minsan sasabihin, bakit ang sensitive mo ngayon? Di pa matagal naman tayo nakasama, pero ganun pa rin po mga kapatid. Yes. Minsan may araw talaga na hindi natin maiwasan. Yung feeling natin, okay lang itong ginagamit nating mga joke, pero wag sana lahat. Yes. Intindihin natin ang isa't isa rin. Kaya naman po mga kapatid, ang aral dito sa paggawa ng malamig na atmosphere ay ang iyong boses ay maaring maging musika o ingay. Pili ka dyan, ingay or music. Piliin ang panalita na nakapagpababa ng lagnat ng damdamin. Yes. Kaya sabi naman dito sa Matthew chapter 11 verse 28, ang sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal
at nabibigatan sa inyong pasanin. At Yes. kayo'y aking pagpapahingahin. Bilang mga Christians, no, Yes. na mag-asawa, tinatawag tayo na maging kawangis ni Kristo. Ano bang we should have the image of Christ. Yes. Ibig sabihin, ang ating asawa ay dapat makaramdam ng pahinga, ng rest kapag ka magkasama kayo. Ang inyong relasyon ay dapat sumasalamin sa kalinga ng Diyos. Oo, ayan po mga kapatid. Kaya naman po mga kapatid, no, mga ka-marriage, mga ka-family matters, pag-uwi ba ni Mr. o Mrs., pakiramdam ba niya ay nakasilong siya sa Prescom Resort? O pakiramdam niya ay pumasok siya sa loob ng oven? Naku naman po. Kaya naman payo tayo magiging refreshing na asawa ngayong matindi ang init ng panahon. Yes, kaya mag-reflect tayo, mga ka-family matters, mga couples dyan na nakikinig. Naku, this is the time na mag-reflect tayo kung yung the way ba tayo magsalita, nakakatulong pa ba yun? Or nakakadagdag lang ng init ng panahon, ng init ng ulo. Kaya naman, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan patungkol sa init ng pag-ibig, mag-break po muna tayo sandali at pakinggan ng Family Matters theme song. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina at anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan,
sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Love. At ako naman, si Kuya Jerry. Kapatid, ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman inanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Ayun, God bless po sa inyong lahat. Bago natin ipagpatuloy ang ating napag-usapan kanina, Kuya Jerry, at pagpatuloy ang ating pag-uusapan sa umagang ito, ay we would like to greet ang ating mga masusugid na tagapakinig mula sa ating Facebook page. Hello and happy listening kay Sanshi David Cabanlit, Yes. kay Princess Breach Alvarez, hello sister, kay Ma'am April Deloro, kay John May Vicente, Edmund Garcia, happy listening kay May Lee, I believe si Brother Carlo ito, and happy listening din kay Nora Salvador, and happy listening din sa ating mga kasamang pastors dito sa Cagayan de Oro, Kuya Jerry, sina Pastor Jonah Gilioano and Pastor Jesse Bulayo. Happy listening sa inyong lahat. And maraming salamat sa inyong pagpatuloy na pagsubaybay sa ating programa mula Lunes hanggang Sabado. Ayan, Yun. maraming salamat po mga kapatid sa patuloy na pakikinig sa ating programang Family Matters dito sa #Wednesday edition. Yes, Ayan. kaya naman magpatuloy tayo sa ating napag-usapan tungkol sa ang init ng pag-ibig. Kanina, Kuya Jerry, napag-usapan na natin ang unang punto, ang ningas na hindi namamatay, or ito yung Yes. passion. Ang pangalawa naman, pagsisilbing silungan sa isang mainit na mundo o comfort. Ayan, at ngayon naman Atilab, atin pong ipagpatuloy ang ating pangatlo. Ito pong ang pag-ibig na nagpapakumbaba or tinatawag na patience. Yes. Alam mo, Kuya Jerry, ang pagpapakumbaba o ito yung humility sa loob ng marriage, ito hindi nangangahulugang ikaw ay under. Alam mo, sinasabi na natin to dito sa Family Yes. Matters, no? Kundi, ito ay strength under control. Diba? Ito yung strength mo na kinokontrol mo. Yes. Ito ang abilidad na manatiling malumanay kahit na ang circumstances natin ay nagtutulak sa'yo na sumabog ka na. Oo. Na ma-explode na ka ba. Pero pag strength under control gani, kabalo ka mo, control. Mo nang usahay no ang atong sulod ba nang gusto na jud ko mo You syagit burst out, mo yes. suko na ko, pero pag under control mo napakaganda. Yes. Oo. Sa gitna ng init ng Abril, ang pagpapakumbaba ang nagsisilbing thermostat. Oo. Na nagpapanatili ng tamang timpla ng pagsasama. Yes. At yan ay napakalaga, lalong-lalo na sa panahon ngayon na naku, sobrang init. Yes. Alam mo, sumasabay din yung init ng ulo mo, Na init sunburn. ng panahon. Sumasabay din yung pag-aaway ninyo na lalo bang umiinit. Nako po. At bakit nga ba ito mahalaga? Alam mo, ka-Family Matters, ang pride, ito'y parang tuyong damo. Yes. Muta mo, dry nga grass pa. Isang spark lang pwedeng Nako. magdulot ng malaking wildfire. No? Mm. Kapag parehong mataas ang pride Nako po. ng mag-asawa, walang gustong magpatalo. At ang ending ay pareho kayong talo dahil nasisira ang inyong kapayapaan. Ang pagpapakumbaba ay ang pagpiling unahin ng relasyon
kaysa sa reputasyon. Yung pagiging tama ba? Oo. Yung mga gusto nimo nga ikaw tama per me. Yes. Dili, tama jud ang akong gibuhat. Tama niya akong gisulti. Ayoko ko ana. Mm. Mga ganun ba, no? Minsan nakafocus ta dito kaysa sa kanabang ang inyong relasyon dapat importante unta. Yes. Mm-mm. No, halimbawa, may mga halimbawa tayong maaaring Yes. i-share Mm. sa ating mga tagapakinig. Ito yung ang low voltage response. Oh. Mm-mm. Halimbawa, nakalimutan ni Mr. na bumili ng ice Oo, pag-uwi, yellow. Mm. no? At billing yun ni Mrs. sa'yo, no? Ni Mr. kay Mrs. Sa halip na magsisigaw si Mrs. nang wala ka talagang pakialam. Yung mga ganun. Maaari niyang sabihin, ako, nakalimutan mo yata. Sige, gawa natin ng paraan. Mainit pa naman ang panahon ngayon. No? Kaya bang, Oo nga. instead nga may yung sumakaw, ikapila mo din ako balik-balik ko yung- nung inuni mo. Ano ba ito minsan yung tumatalak tayo na wala sa lugar minsan? Yes, no? Why not i-try natin na yung malumanay Yes. na boses ng konti sabihin, ay naku, nakalimutan mo yata yung ice. Mm. Sige na nga, hanap na lang tayo ng paraan. Mainit Yes. pa naman ang panahon. Mm. Oh, so, yung, ganun dapat pala ang gawin. Kasi ang aral na makukuha natin dyan, kapag ang isa ay apoy, dapat ang isa ay tubig. Yan. No? Ang pagpapakumbaba ay ang pag-ako na lahat tayo ay nagkakamali. At hindi kailangang palakihin ang maliit na aberya. Totoo. Mm. Yun ang low voltage response. Yun bang instead na pasigaw ka magsabi or di kaya yung mga masasakit na salita, ilaw mo na lang. Kasi wala ka naman magawa na. Palumanay or mahinahon kang sumagot. Kasi sa totoo lang, wala ka na magawa. Hindi na nga siya nakabili. Oo. No? Kaya wag na lang nating palakihin. Oo. Ayan. Totoo yan, Ate Love. At ang pangalawa naman po, mga kapatid, itong ang paghingi ng paumanhin. Sino ba ang madalas ditong humingi ng paumanhin? Alam mo kapatid, kahit hindi ikaw ang nauna, no, dapat gawin natin ang paghingi ng Yes. paumanhin. Halimbawa na lang po mga kapatid, yung ganito ang minsan nangyayari sa ating buhay mag-asawa. Nagkaroon ng sagutan dahil sa pagod. Yes. No? Kahit alam mong mas marami kang katwiran, ikaw ang unang lalapit para mag-abot ng malamig na tubig at magsasabing, pasensya ka na, uminit lang din ang ulo ko kanina. Yes, yung malulong ka lang magpakumbaba. Alam mo kapatid, pag madalas natin itong gagawin, ang aral dito po sa marriage, ang unang humingi ng tawad, ang pinakamatapang. Totoo yan, napag-usapan din natin to. Oo. Siya yung pinakamatapang. Yes, kasi pinapatay nito ang init ng galit bago pa ito maging ganap na away. Yun ang napakalaga na kanabang dili na ka magulat nga ay dili man ako nakasala. Siya man dapat mag-sorry siya sa ako. Hindi na kundi yun bang ayaw mo na kasing palakihin. Ayaw mo nang yun bang palakihin yung conflict ninyo, ikaw na yung maunang humingi ng tawad Yes. or paumanhin. Mm-mm. Ayun. At ang panghuli, ang paglunok sa I told you so. Oh. Kagaya na lamang ng nagkamali ang asawa sa isang desisyon. Yes. Halimbawa, maling daan ang kanabang yung giagian tungod kay traffic lagi, yung init pag yung kayo. So mali pag din yung nagian nga dalan. Madalas tayong mag-shortcut at Yes. nagiging long cut. Oo. Sa halip na sabihin mong, sabi ko na sa'yo, hindi tayo dadaan dyan. Piliin na manahimik na lang Oo. at tumulong sa paghahanap ng solusyon. Oh, yung Paghilom na lang diha. No, Oo. ay na lang sige ingon nga pataka ra man kag agi. Oo, yung Dili man diha. madalas talaga yung narinig Yes. talaga yung sisihan ba ng word na I told you so. Sabi ko na nga Ingon sa sa'yo ko sa Bisaya pa. Ingon bitaw ko dili ka diha mo agi, diha magid. Oo. Diba yung mga ganon. Kaya ang aral na nakukuha natin kapag nilulunok natin tong I told you so, ang pagpapakumbaba ay ang pagpiling wag ipagmukha sa asawa ang kanyang pagkakamali. Totoo. Agree Ayaw ako dyan dyan. niya. Example, nalimtan niya ang yabi. Example, nagpark siya sa iyang motor. Naiwan niya yung susi niya doon sa kanabang nakatangag siya dito sa motor lang gihapon. Tapos, all of a sudden, naalala niya, hala na, ang yabi di ay ayaw naging siya na unsa man ka nga nagdanghag ramang ka. Instead, no, sabihin mo na lang sa kanya na, sige na, balikan natin yung motor, hanapin natin doon
baka nandun lang yung susi. Huwag mo nang ipamukha sa kanya na nagkamali siya. Totoo. Dapat andun ka lang na kanabang Kalmado. tagani mo siya o kalma lang ka, tagani mo siya o kanang time bitaw nga ma-explain man lang niya Oo. or di kaya ka nang saan taman nga nagkamali man. So, Oh, may panahon talaga na Yes. makalimot tayo. yes, hindi naman talaga yan naiiwasan. Mm-mm. Kaya napakahalaga na magpakumbaba tayo. At wag natin, ito talaga ang big no Mm. sa buhay mag-asawa, Kuya Jerry. Wag talagang ipamukha sa partner mo na nagkamali siya. Yes, oo. Kaya Kasi naman, masakit talaga yan sa partner natin. dapat lunukin natin yung mga I told you so, mga Yes. kapatid. Alam mo ba mga ka-Family Matters, sa biblical connection sa ating pinag-usapan ngayon, sa Kawikaan chapter 15 verse 1, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Totoo Yes. talaga yan. Ngunit ang salitang nakakasakit ay nakapatindi ng galit. Kaya naman po mga kapatid, napakalinaw ng prinsipyo, ang inyong salita ay maaring maging pumatay, sunog o panggatong. Sa Pilipos 2:3 naman, pinaalalahanan din tayo na huwag gumawa ng anuman dahil sa pagpapahambog kundi sa pagpakumbaba. Ituring ang iba na mas mabuti kaysa iyong sarili. Kung ituturing mong mas mahalaga ang damdamin ng asawa mo kaysa pride mo, laging maging presko sa iyong usapan. Yes, naku, napakahalaga ang pag-ibig na nagpapakumbaba. Kaya naman mga ka-hashtag Wednesday, may hot topic ba kayo ni partner ngayon? At subukan nating babaan ang voltahe. No? Sa halip na magsabi ka na sino ang tama, kita man yung tama ani. Oo. No, ang itanong natin ay ano ang makakabuti sa atin? Yes. Sino ang handang maging ice sa mainit na ulo ni partner ngayon? Ako, i-share nyo na yan via text o di kaya sa ating Facebook page. Ayan po mga kapatid. At dadako na po tayo at love sa ating panghuli at ang pangapat. Yes. Ito ay ang paglinis sa pamamagitan ng apoy or tinatawag nating refining. Alam mo ba kapapili matters mga ka-Wednesday, sa paggawa ng ginto, ang apoy ay hindi kaaway. Ito ay kasangkapan. Ang init ang naghihiwalay sa ginto mula sa dumi o dross. Sa marriage po mga kapatid, ang init ng mga problema ay lumalabas upang ipakita kung ano ang kailangang ayusin sa ating karakter. Kung walang init, hindi lalabas ang dumi. Yes. At kung hindi lalabas ang dumi, hindi kikinang ang inyong pagmamahalan. Naku, parang yun bang nire-refine tayo ng Oo. pag-ibig. Oo. Nang dahil sa apoy, nire-refine ang ating pagmamahal. Oh, kaya wag natin sabihin na wag naman sanang walang problema. Nandyan talaga yan. Yes, kasi nga it's part. Totoo yan, Ate Love. Kasi kung may mga pagsubok, dyan lalabas ang tunay na pagmamahalan. Yes. Kaya naman, bakit ito mahalaga? Alam mo ba ka-Family Matters mga ka-Wednesday, dahil ang relasyon hindi kailanman nasubok ay madaling mabali. Pero ang relasyong dumaan sa apoy ng hirap at nanatiling buo ay ang relasyong hindi na basta-basta matitibag. Ang layunin ng Diyos sa bawat pagsubok ay hindi para parusahan kayo or tayo, kundi para gawin kayong pure gold sa harap niya at ng bawat isa. Yun ang kahalagahan ng paglilinis sa pamamagitan ng apoy. Yes. Ito tinatawag nating refining. Mm-mm. Kaya ang halimbawa dito, Kuya Jerry, no, na maaari nating i-share sa ating mga ka-Family Matters ay ang ginto ng katapatan sa financial crisis. Yes. Mm-mm. Halimbawa, si Mister ay nawala ng trabaho. Oh, yun. Hindi kaya nagkaroon ng malaking utang ang pamilya niya. Mm-mm. Naku, napakainit po ng pressure niya. Totoo. No, kasi walang trabaho tapos may malaking utang pa na hinaharap. Pero sa halip na magsisihan, no, ang gagawin na lang ay magkaisa silang magtipid at magdasal. Yes, oo. Kailangan talaga ng adjustment din sa isa't isa. Yun bang maging matapat kayo sa financial crisis? Yes. Dahil ang init ng kakulangan ang naglinis sa kanila or sa buhay mag-asawa mula sa pagiging maluho o selfish. Kasi may mga aral talaga tayo nakukuha kapag dumarating na yung financial crisis. No? Kung sa una,
ka na bang gastador kay ta, no? Bisag gasalig lang ta kay dako ang sweldo, Oo. pero karon nga nawalaan nagtrabaho, no? Dapat maging matapat pa rin tayo. Lumabas ang ginto ng katapatan at teamwork na hindi nila makikita kung laging sagana ang buhay. Totoo, Ate That Love. is why meron talagang pagre-refine. No, kinakailangan talagang paglilinis dahil Oo. diyan tumatatag lalo ang katapatan at teamwork ninyo sa isa't isa. Kasi ka-imagine nimo kung permanente hayahay ang buhay mag-asawa, walay problema, permanente naa ang gikinahanglan. Sometimes na makaingon kag ka-boring ba ani na lang permi. Wala na mo'y away. And then ang nangyayari niyan hindi na mainit yung pag-ibig ninyo kundi malamig na. Para Oo. ng ice. Oh, di ako gud yung makita agud. Pinagi sa mga pagsulay. Yes. Kung unsa mo katatag di ay, unsa mo ka Yes. pure at yan ang parang ginto ang Yes. iyong pagmamahalan. Totoo yan. Ayan. Ang pangalawa naman po mga kapatid, ito ang paglilinis ng karakter sa misunderstandings. Halimbawa po mga kapatid, paulit-ulit ang pag-aaway tungkol sa isang ugali, no? Masakit, mainit at nakakapagod talaga. Yes. Kaya naman po mga kapatid, ang apoy ng paulit-ulit na away ay nagpapakita na may dumi pa ang pride or may dumi pa kayo sa isa't isa at yun ang pride o insecurity sa puso. Kapag hinarap niyo ito ng magkasama, nililinis kayo ng Diyos para maging mas mapagpatawad at mas maunawain. Ang resulta nito po, mas malalim na maturity. Totoo yan. Ang ating mga character kasi nasusubok din talaga yan. Kaya kinakailangan linisin din ang ating character sa pinaagi sa misunderstandings. Yes. Diha man gyud na nimo makuha ang thought ba. Masabtan nga nung balik-balik balik Oo. ni. And then minsan nakakapagod na. Oo. Kaya yun bang ang ating dumi ng pride or di kaya yung insecurity sa puso, nililinis yan, Oo. tinatanggal. Yes. At ang panghuli, ang alab ng pananampalataya sa sakit. Example, may nagkasakit sa pamilya ninyo. Ang init ng pagsubok ay tila hindi matapos-tapos. Alam mo Kuya Jerry, dito lumalabas ang ginto ng sakripisyo naman. Yes. Kapag nakita mo ang asawa mo na nag-aalaga sa iyo sa kabila ng pagod, no, doon mo talaga mapapatunayan na ang inyong pag-ibig ay hindi lang pang summer, kundi pang habang Totoo. buhay. Doon mo talaga nasusubok yan. Yes. Kaya naman po mga kapatid, kung ating pong titingnan sa Book of Zacarias, chapter 13, verse 9, ang bahaging ito'y dadaanin ko sa apoy upang malinis. Dadalisayin ko silang parang pilak at susubukin parang ginto. Sila'y tatawag sa akin at sila'y aking sasagutin. Dito po mga kapatid ang pangako ng Diyos. Yes. Kapag dumaan kayo sa apoy, hindi niya kayo iiwan. Nandun siya bilang refiner. Binabantayan niya ang temperatura upang siguraduhin ang susunugin lang ay ang inyong mga maling ugali. Yes. Ngunit ang inyong puso at pagsasama ay mananatiling buo at mas makinang pa kaysa noon. Ayun. Kaya naman mga ka-hashtag Wednesday, mga ka-hashtag Family Matters, no? Kung pakiramdam nyo ay nasa gitna kayo ng apoy ngayon, ito ba'y sa pera man, sa kalusugan, o di kaya sa inyong relasyon, huwag kayong bibitaw. Hindi kayo sinusunog para mamatay. Dinadalisay kayo para kuminang. Ginarefine ba? Kaya ang mabisang gawin ay kapit lang sa isa't isa. Totoo. At higit sa lahat, kapit sa Panginoon. Totoo, Ate Lau. Napakaganda po mga kapatid. Huwag tayo pong mawala ng pag-asa. Kung meron pa tayong mga pagsubok po sa buhay, ito lang ang dapat natin gawin. May Diyos na handang tutulong at gagabay po sa atin. Huwag tayong mag-alala, bakit may mga pagsubok ba talaga tayong dadaanin? Kasi, proseso kasi yan. Yes, totoo yan, Kuya Jerry. It's a process and ang proseso ay masakit. Yes. No? Ayun, ako, alam mo Kuya Jerry, madali lang talaga, mabilis lang talagang lumipas ang oras no kapag ka ang puso na ang pinag-uusapan. Yes. Kaya naman, bago tayo mag-end sa ating pag-uusapan ngayon, patungkol sa init ng pag-ibig, balikan muna natin
una nating napag-usapan ay huwag nating hayaang mamatay ang ningas ng passion. Dahil ang pag-ibig ay hindi lang nararamdaman, ito ay ginagawa. Magdagdag tayo ng gatong ng appreciation at lambing araw-araw. Oo, pangalawa po mga kapatid, maging sulungan tayo sa isa't isa. Sa labas, ang mundo ay malupit at mainit. Yes. Kaya pag-uwi natin sa ating mga tahanan, hayaan ang ating asawa ay makahinga at makaramdam ng preskong pagmamahal. Yes. At pangatlo, piliin ang pagpapakumbaba sa gitna ng init ng ulo. Ang malumanay na sagot ay parang malamig na tubig na pamatay sunog sa anumang alitan. Nako po. At ang panghuli po mga kapatid, tanggapin natin ang proseso ng paglilinis. Yes. Ang mga pagsubok sa ating dinaranas ay hindi dumarating para tayo ay tupukin, kundi para tayo ay dalisayin gaya ng ginto. Mga ka-marriage, ang init ng Abril ay lilipas din. Ngunit ang init ng pagmamahal na nakasentro sa Panginoon ay mananatiling nag-aalab habang buhay. Yes. Kaya huwag matakot sa init dahil ito ang nagpapatunay na kayo ay buhay, nagmamahal at patuloy na binubuo ng Diyos. Ayun. Naku, yun po ang ating topic sa umagang ito, ang init ng pag-ibig. Ayun. Kaya naman, wala na tayong sapat na oras, Kuya Jerry. Tayo ay manalangin. Yes, tayo po ay magpasalamat at manalangin sa ating Diyos. Panginoon, salamat sa biyayang ito ng pagsasama. Dalangin namin para sa bawat mag-asawang nakikinig ngayon, naway pagkalooban niyo sila ng pasensya na kasing lawak ng dagat at pag-ibig na kasing tatag ng malaking bato. Sa gitna ng anumang mainit na pagsubok, magsilbi kayo ng aming lilim at kanlungan. Turuan nyo kaming maging kuminang gaya ng ginto pagkatapos ng bawat hamon. Ito mo lahat, Panginoon, ang aming ninalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Ayun, ako maraming salamat po sa ating mga tagapakinig mula sa radyo at sa ating Facebook page. And happy listening pala sa ating Yes. mga masusugid na tagapakinig na mga couples, Kuya Jerry. Alam mo, nakikinig sila via live stream Yes. natin every Wednesday. Happy listening kina Pastor Norel Andoy, kasama ang kanyang magandang asawa na si Mitch. And happy listening din sa ating dalawang sweet na mag-asawa, no? Sina Pastor Efren at saka si Ate Emily Sarsalejo. Naku, Oo. maraming salamat sa inyong pakikinig. Kasama din ni na Pastor Jessie at ang kanyang magandang asawa na si Ate Iris. Maraming Oo. salamat sa inyong mga pakikinig mula Lunes hanggang Sabado at lalong-lalo na dito sa ating #Wednesday edition. Oo, babatiin ko rin ang aking bayaw at sa kanyang asawa. Yes. Mga couple din sila dyan sa Barangay Tugbungan. Happy listening po kay Pastor Dondon at kay Ate Jessica. And of course, ang ating ding mama at papa dun sa Zamboanga City, si Mama Elsa at Papa Alex. And ang ating ding mama at papa dito sa Oo. Cagayan de Oro. Hello and happy listening sa inyo na nanonood din sila. Kuya Jarrett, sumusubaybay din sila. Yes. Kay Mama Ruby at Papa Chi. Mm-mm. Yun, ako, yun po ang ating mga masusugid na tagapakinig mula sa ating Facebook page Yes. at kahit sa ating radyo. Maraming salamat din sa ating mga technicians, kina Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. Abangan po ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po kami ang inyong kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po sa lahat. God bless and bye-bye.